Sandali! Saan galing yun? Bakit mo ginamit sa normal na tao? Hindi ko naintindihan. Ano bang ibig mo sabihin dyan? Kanina ko pa nararamdaman may kakaiba sa kanya. Nakita ko na may bulate sa katawan niya. Doon nalaman na may parasite siya sa katawan. Yung bulate na nasa katawan niya, alam mo ba, kung di mo siya tinulungan… Ang sama pa nun. Pwede makaparasite siya. Akala mo hindi mo alam yon. Pero mali ka. Ginamit ko nga ang South Parasite para tulungan siya. Yung bloodworm niya nawala na. Tapos ayun, gumaling na siya. Pero kung yun ang naging dahilan para magkasakit siya, delikado pa yun. Kailangan mong tignan kung may parasite pa ba siya. Baka may traces pa ng bulate. Paano nangyari yun? Wala. Si Tsushimo, si Hai Shenyi, isang eksperto para gamutin ng mga pezes sa nanjang. May hawak siyang mga nanjang goo-worms, hindi ba natural lang? At saka, si Hai Shenyi ang eksperto para makatulong. Ibig sabihin, magaling siya sa medisina. Kaya nga, ano pang gusto mo? Hindi pwede. Yung guro ko nga dati, tinuruan ako tungkol dito. Kapag pumasok ang goo-worm, di na makokontrol ang katawan. At saka, lahat ng goo-worms na huli namin. Inipon at winasak namin, wala na kami niyan. Tapos na, wala ng goo-worms. Unless… Enough na! Ano ba ang gusto mo? Hanggang kailan ka magmamatigas dyan? Kung ginagamit mo yung goo-worms na yan, siguradong kaya ko itong kontrole. Nagawa ka ito ng 10 taon ng research. Paulit-ulit ninyo akong kine-question. Ano bang pakay ninyo? Nakikita ko na. Hindi niyo yata gusto na mawala sa posisyon ni Madam Pei. Kaya kayo nandyan. Teka, mga tao. Palabas siya. Itapon siya. Tignan ko lang. Saan ka pupunta? Dumating na ang Vice President. Nandito si Vice President Chen. Mga kaibigan, huwag kayong magkatubili. Magkikita lang ng matagal ang magkaibigan. Nasaan si Hai Shenyi? Ikaw, hindi mo yata ako pinapahalagahan. Nalaman ko na dumating ka sa Beijing. Excited na ako makita ka. Sana'y welcome kita na maayos. Bakit hindi ka pa na nagpaalam? Tapos may ganitong meeting pa. Nasaan na si Hai Shenyi? Ha? Nasaan na siya? Nasaan na? Si Hai Shenyi. Si Hai Shenyi umalis na dahil sa mga walang moda na tao. Umalis na siya? Ano nangyari? Ano yan? Hindi tama yan. Si Hai Shenyi nga. Nagsabi siya noon. Tungkol sa mga insekto sa timog, delikado yan. Yung mga kagat nila, magkakaroon ng lagnat. Mga tao malalagot. Mahirap gamutin yan. Kung ikaw, gusto mong patayin ng mga yan sa insekto na yan, huwag mo namang pakialaman. Pati na rin siya. Hindi mo pwedeng itago yan. Hindi rin siya pwedeng magdala. Imposible. Si Hai Shenyi tinulungan niya mga tao gamit ang insekto, diba? Anong nangyari? Tulungan natin! Naku po! Nandyan na siya. May lagnat pa siya. Paano nangyari yan? Wala akong tiwala sa'yo. Posibleng isang malaking pangliling lang yan. Natakot siyang mabuko, kaya tumakbo na lang siya. Hindi pwede. Nakakontak ko kay Hai Shenyi. Hello. Ang number na tinatawagan niya ay wala ng signal. Butler, Hai Shenyi, bumalik na ba siya sa bahay? Wala po. Pero may nangyari kanina. Nag-ayos yung katulong sa kwarto ni Hai Shenyi. Nakita niyo walang tao. Lahat ng gamit wala. Ano? Anak! Hai Shenyi, loko-loko talaga siya. Hindi pwede. Siya may kasalanan. Wala pa siya sa bahay. Huwag ka namang paniwala pa. Yung Hai Shenyi mo, siguradong tumakas na yun.
Huwag ka nang umasa. Baka ikaw pang nadaya. May pera bang nawala sa'yo? Gusto mo bang mag-report sa pulis? Pero ang dahilan? Oo nga, yung Haisen nga. Sabi niya pupunta siya sa bahay para maggamot. Kumuha ng 2 million down payment. Ano? Sabi ni Haisen bukas. Pupunta siya para manggamot. Kumuha pa siya ng 5 million. Hindi pa siyang dapat mangdamot sa amin? Hindi lang ko nagbigay ng 3 million down payment. Binigay ko 100 taong na wild ginseng. Pero alam ko, si Haisen hindi siya kumukuha ng down payment. Laging matapos ang paggagamot bago magbayad. Kakakuha lang yan ng bayad. Mukhang yung Haisen na yan, isang malaking scammer. Walang iya kayo! Hindi ba ikaw ang nagrekomenda sa kanya, ha? Yung Haisen na yan! Ano ba? Babawiin ko pera ko! Bakit minarekomenda sa amin yon? Hindi! Nadaya rin ako! Bitawan niyo ako! Huwag niyo ako hawakan! Ah! Sobrang tanga ko. Paano hindi ko yung nakita? Ibalik mo yung pera namin! Kamusta na yung Su family? Ay, sa mga balita, marami nang nadaya. Pumalo na sa milyon yung mga nadaya nila. Lahat sila pumunta sa Su family para sa compensation. Ang Su family, hindi sila nahihirapan. Binigyan nila lahat. Nung huling binayaran nila kay Momo, halos nagka-problema na. Pero ngayon, mga secret na galaw nila. Wala na silang pondo. Saan nila kinuha yan? Hindi ko rin alam. Pero sinusubukan namin monitor sa mga galaw nila. Pagkatapos, may nakita kami tungkol sa pagtatagpo nila. Nahikalawang ginoon na suyan man. Wala pa akong ginagalaw. Pero sa second uncle, mukhang nag-uumpisa na. By the way, kamusta na yung pag-ibis ka sa nangyari? Matagal na kasi kaya maraming detalye nang nawala. Parang nawala na. Pero nalaman namin, noong panahon na yun, yung mga katulong ni Mrs. at si Wangbo yung matalik ng taon ni Sir. Pareho silang taga-probinsya. Ito si Wangbo. Marami siyang mga kalokohan, hindi sang-ayon. Siguro, pwede natin simulan doon. Pero, ingat lang. Huwag mong pakitin ng plano. Opo. Huh? Boss P, saan ka pupunta? May pupuntahan na importante. Ano? Gusto ko lang to. Momo. Bakit parang kulit mo? Pati sa pagme-meditate ko nandun ka. Anong ginagawa mo dito? Eh di ba nagme-meditate ka? May connection daw tayo dapat pag ganun. Sigurado akong ikaw ang nag-meditate. Miss mo ako, no? Uy! Momo! Saan ka pupunta? Miss! Ano bang nangyari? Bakit kailangan mo tumalon? Little sister! Oy, sister! Sister! Ngayon na ako nakabalik ng syudad, tapos ikaw gusto mo pang tumalon sa ilog. Masyado ka madrama. Ano bang nangyari? Ano bang dahilan? Sister, kung may nararamdaman kang hindi maganda pag nakita mo siya, nagbe-blush ka agad. Kinikilig, bumibilis sa tibok ng puso. Pag di mo siya nakikita, lagi mo siya maiisip. Tapos pag nakita mo siya may kasamang ibang babae, nasasaktan ka. Bakit kaya ganun? Ang kulit mo talaga. Girl, in love ka na. In love? Obvious na obvious kaya. O sa ganito pala yung feeling. Pero, magdi-divorce na kami. Ang gulo, diba? Ha? Wait lang. Pakiulit nga. Ibig mong sabihin, kasal ka na? Tapos na in love ka sa asawa mo? Pero maghiwalay na kayo? Ha? Sira ulo ka ba? Eh kasi naman di siya niniwala sa akin. Alam mo ba? Obvious na misunderstanding lang yan. Sabi ko na nga ba eh, love makes you stupid.
Pero totoo nga, misunderstanding lang? Oo nga. So, babalikan mo na si beloved husband mo. Curious tuloy ako. Ano kaya klaseng lalaki ang nakuha ng puso ni ating Momo? Tara, puntahan natin. Ate, alam mo ba? Yung bahay ni Paige niya sobrang laki. Tsaka ang yaman-yaman niya. Yung lola niya, sobrang bait sa akin. Tapos, anong meron? Jingheng, andito ka na. Sana naman hindi mo lang sinasayang ang oras ko. Of course not. Pasok tayo, pag-usapan natin. Yan ba ang asawa mo? Ano bang ibig nang sabihin? Dalawang nilalaro? Grabe, iba talaga siya sa harap at iba sa likod. Palihim pang makikipagkita. Sige na nga. Ang tawag mo kanina tungkol kay Momo, anong balita? Relax ka lang, Junheng. Narinig ko, magaling daw talaga si ate. Yung legs mo, siya raw nagpagaling. So, yung congenital problem mo na dahilan kung ba't maikli ang life mo, kaya rin niyang gamutin? Wala ka nang paki dun. Kung wala ka nang gustong sabihin, alis na ako. Jinheng. Jingheng, yung deal na sinasabi ko, totoong tungkol kay ate. Umupo ka muna. Grabe ka na, Jingheng. Magkakaganti din ako. Mukhang close na kayo ni ate ah. Kung ganun, baka interesado ka dito. Galing to sa nanay niya, nag-iisang jade pendant. Gusto mo ba? Ang nanay ni Momo, parang ang pangalan. Gucci One, di ba? Sigurado kang ito ang jade pendant ng mama niya? Sige. Anong gusto mong makuha mula sa akin? Kung di ka naniniwala, pwede mo tanungin si ate. Simple lang naman ang gusto ko. Gusto ko lang na sa head office, bigyan mo ako ng secretary position. Anong balak mo? Siyempre, mas madaling lumapit sa buwan pag nasasabi ang tubig, diba? Kapag matagal na tayo magkasama, makikita mo rin na hindi bagay si ate. Ako lang, ang tunay na bagay para sa'yo. Imposible. Yung ganyang hiling, hindi ko talaga tatanggapin yan. Mukhang hindi rin naman ganun ka-importante sa sosyo mo. Wait lang. Papasabi ko kay Shua na bukas makakapag-report ka na sa company. Kahit di ko alam kung anong trip mo talaga. Pero, wag na wag kang papahuli sa akin. Ano magagawa ko? Eh gusto lang naman kita. Miss Sue, mukhang pati ang langit hindi matitiis ang pagsisinungaling mo. Good job. Tito, di ko lang talaga gets. Bakit gusto mong ipasok ako sa playgroup at manatili sa tabi niya? Sigurado ako, babantayan niya ako ng todo. Alam mo, pag nakapasok ka sa paying group, yun ang biggest opportunity mo. Kailangan mo lang ng paraan para tuloy-tuloy ka makalapit kay Paige. Yun lang, okay na. Okay na. Let's talk real talk. I mean, tayo naman ngayon. Miss Sue, yung 1 billion ko, hindi mo basta-basta makukuha yun. Ay, okay lang. Huwag ka namang sad.
Hayaan mo na yung lalaking yun. Marami pang ibang mas better sa kanya. Ngayong gabi walang uuwi. Hanggang malasing tayo. Game. Walang uuwi. Ate, feeling ko tama ka. Lapit ka sa lalaki, padlock ang dala. Hindi ko na sana sinunod si Master na bumaba. Mga lalaki, puro istorbo lang yan. Tama. Pag wala kang lalaki sa puso, automatic astig ka. Next time, pag nakita ko yung pain na yan, ate promise, ako na magpuputos sa kanya. Sis. Parang nakita ko yung yung ex mong toxic na asawa. Parang nakita ko nga yung toxic mong jowa, girl. Imposible yan. Right now. Malamang nasa piling siya ni Yara. Sure ako dyan. Grabe naman ginawa ko ng lahat para mapagaling siya. Naloko pa rin siya sa akin. Walang iya. Nakakagigil talaga siya. Pero sige na. Siguro nga kasi lasing na ako. Oo nga eh. Lalabas mo na ako magpapangit. Baka sakaling matauhan. Momo. Lasing ka na naman. Nung umuwi ako, hindi kita makita sa bahay. Buti nalaman ni Shuhao na nandito ka. Kung hindi, di ko malalaman. Ba't ka nandito? Bakit ka nandito? Asan yung kasama mo? Tito Chanran, hanapin ko nga siya. Nakita kami ni Suyan Ran. Dahil dito. Galing to sa nanay ko. Bakit kasi ito? Tinawag niya ako. Para sabihin, nagamit ng mama mo. Ginamit niya para makipag-deal. So hindi mo siya tinatagpo ng palihim? Siyempre hindi. Anong kapalit ng deal? Kung pera lang naman ako. Paano kung gusto niya maghiwalay tayo ako? Momo. Hindi tayo mag-iwalay. Ayoko makipag-iwalay. Depende yan sa'yo. Ano ito? Angle lang niya sa picture. Hindi ko siya pinalapit sa akin. Mukhang desidido talaga siyang mag-misunderstanding lang tayo. Pero... Momo, kung hindi ako pumunta para ipaliwanag sa'yo, alis ka na naman, di ba? Sabi nga ni Senior, ang laki ng gubat. Huwag ka na magbitin sa iisang puno lang. Ay, edi sabi rin niya na may pagkakamali ka. Kailangan mong harapin ang consequences. Nope. Matanda na ako. Di na uso sa akin yun. Palo sa puwet.
Pwede na. Huwag ka umalis. Pakiramdam ko parang nakakagusto niya yata ako sa'yo. Alam ko. Ganun din naman ako sa'yo eh. Puntangan natin, no? Hello, anong balita? Nakontrol na ng PR, yung trending issue. Mukhang si Second Master ang gumalaw. Pero wala akong makitang reason kung bakit niya ginagawa yan. E di kung ganun, maghintay tayo at mag-ready ng next move. Kay Wang Bu, bantayin mo pa rin siya. Opo. Jinha, kanina ako nagising para lang magluto ng chicken soup sa'yo. Tikman mo naman. This is my office. Who said you can barge in? Kung hindi ka seryoso sa trabaho sa P Group, umalis ka na lang. Wag naman ganun. Dinalhan kita ng chicken soup eh. Pabalik na ako sa trabaho. Jinha, nasiraan ako ng kotse. Pwede ba ako sumabay sa'yo? Tabi dyan. Jinha, tulungan mo naman ako please. Hindi ko naman sasabihin kay ate. Jinha, bakit ka ba ang sungit mo naman sa akin? Parang napilayan yata ako. Pwede mo ba akong inalayan? Kung may oras ka pa sa mga ganyang pa-cute, edi panindigan mo na. Paspe, itong si Xuyanran, anong trip niya ngayon? Lately kasi, bukod sa mga effort niya at mga katsalubang tayo, wala siyang ibang ginagawa kundi magtrabaho. Ibig sabihin, may something sa mga chance encounter niya. Ibabantay mo siya. Tingnan mo kung nasa siya papunta pagkatapos ng trabaho, kung sino kasama niya. Yes, sir. Pwede nga. Narinig ko, lately si Xuyanran ay ginagawa para mapansin ka. Wala bang chance na mahulog ka dyan? Nahulog na ako sa isang pain. Wala nang chance na mahuli pa ng iba. Tingnan natin. Kapag tumagal, may lalabas din na baho. Nilitaw din ang kulay niyan. Sir, nandito na po siya. Tara na. Hanapin na natin ang matandang tuso. Tita, hindi ako nandito para malita lang. Pero tignan mo naman si Jinhan. Tignan mo yung ginagawa niya. Ha? May asawa na yung tao, pero lagi pa rin kasama si Miso. Sobrang dikit nilang dalawa. Sa ilang araw na nakalipas, may kumakalat na sweet photo sila. Nag-trending pa. Kung hindi ko mabinayaran yung tao, para pabagsakin yung hot topic na yun. Hoy, tignan mo yan. Yung mokong na to, hindi pa rin natuto. Uncle, huwag ka na pong magalit. Baka tumaas BP niyo yan. Ikaw rin naman may kasalanan eh. Yan tuloy. Nalaman na yung media issue. Kung hindi natin makontrol tong ingay na to, kung sakaling naapektuhan yung stock ng B Group, delikado tayo. Pag dumating yung panahon yun, tayong dalawa sisisihin sa lahat. Jinha, ano ba talagang nangyari? Fake yan. Pero ang ganda ng kuha nila. Mukhang magaling yung photograph. Hindi basta-basta. Kung marunong ka lang sana magpigil at mag-ingat, walang makakakuha ng ganyang picture. Ngayon, ang dapat isipin, anong gagawin natin? Oh. Mukhang may naisip ka na, Uncle ah. May plano ka na? Alam na ng lahat ng kasunduan sa kasal ng Pei at Su family. Baka ngayon, ang balita ay ganito, na si Miso talaga ang tunay mong asawa. Kung ganon,
lahat ng chismis, mawawala rin ang kusa. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Si Momo ang asawa ng apo ko. Hindi ko siya papayagang makaranas ng ganong hirap. Isa pa, si Jinheng ay hindi yung tipong kaiba-iba ng babae. Tita, yung picture na nandun na eh. Ha? At isa pa, yung tatay ng Su family at tatay ko, matagal na magkaibigan. Life and death level ang pinagsamahan. Kaya kung ginalaw ni Jinheng, si Su Yanran, aba hindi ako makakapayag na paliwalayin siya. Hindi mo ba naiisip ang ang sitwasyon ni Momo? Kung ako tatanungin, ni babae ang panang Su family na lumaki sa probinsya, hindi ka dapat na pumasok sa Fei family. Kahit bumagsak ang Su family, si Su Yanran, lumaki yan sa maayos sa pamilya at may breeding. Siya, ang pinakaakma na maging asawa mo. Siya, bagay? Eh bakit hindi kayo magkatuluyan? Sa tingin ko bagay din kayo. Ha? Tita, pakinggan mo nga siya. Ano sinasabi niya? Walang respeto sa nakakatanda. Wala talagang pinag-aralan. Oo nga, wala akong breeding. Ikaw meron? Araw-araw ka bang kasama ng ibang babae? Nakaedad ng anak mo? Ang galing mo ha? Ikaw, anong kalokohan yung sinasabi mo? Ikaw, anong kalokohan yung sinasabi mo? Ako pa talaga ng sisinungaling? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Anyway, bahala ka na kung unang gawin mo kung hindi natin makontrol ang issue na ito. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kumpanya, mag-ingat ka. Baka ipa-investigate kita. Mama, yung sinasabi mo kanina, ibig mo sabihin, siya at si Su Yanran? Yung aura niya, amoy na amoy ang person ni Su Yanran. Kung simple nagsama lang sila sa isang room, hindi aabot sa ganitong level. Most likely, nagkaalaman na talaga. Ay nako, tumatanda na ako. Pagsapit ng gabi, antok agad ang kalaban. Mauna na ako sa kwarto ko. Matutulog na ako. Kayong dalawa, magligpid-ligpid na rin. Tapos, go ahead, be sweet na sa kwarto nyo. Excited na nga ako na magkabuhat ng isang apo. Mauna ka na muna siguro. May kailangan lang ako tawagan. Hello. Bantayin mo na mabuti sina Paisley 1 at Su Yanran. Kung walang chance, gumawa ka ng paraan. Gantihan natin sila gamit ang style nila. Sa paraang sila rin ang tatamahan. Sushi mo? Ano bang iniisip mo? Tahimik ang paligid. Parang yelo, kalmado lang. Buong atensyon. Puso't isip kasabay ng daloy. Walang labis, walang kulang. Walang galit, walang pag-alinlangan. Nico! Walang galit o kahit ano. Bakit wala ka suot? Hindi ba mas madaling mag-acupuncture sa akin ang ganito? Ginagawa mo rin naman to dati, hindi ba? O baka naman may inisip kang hindi maganda? Wala akong iniisip na ganon. Humiga ka na, mag-acupuncture na tayo. Bilisan mo na dyan. Dahan-dahan lang ah. Parang kakaiba akong nararamdaman. Mr. Pei, simula kaninang umaga na maglabas ng pahayag ang PR team. Kasama yung mga clear pictures. Pagkatapos nun, tumigil na ang mga chismis. Talagang humupa na lahat. Tsaka, nakuha na rin natin yung kuha nila second master. Palihim na pumasok sa hotel. Ikakalat ba natin? Huwag na. Pag nilabas natin, baka gumawa sila ng sariling kwento at palabasin na walang mali. Isan mo lahat kay tita. Alam mo naman, hindi niya palalagpasin yan. Nga pala. Yung isa pang bagay last time, kamusta na? Sakto, re-report ko na rin sa'yo. Mahirap pang hanapin pero nahanap din namin. Yung dating kasambahay nila. Pero hindi namin siya matawagan. Bigla na lang namin nalaman. Patay na siya. Kakamatay lang niya sa isang aksidente. Pero nalaman din namin bago siya mamatay. Bumalik muna si Wang Bo dun. So ibig sabihin, hindi aksidente ang nangyari.
Mukhang nakatunog si second uncle. Ngayon wala na lahat ng lead natin. Ang natira na lang ay si Wang Bu. Ganito gawin mo. Sige. Ay, grabe itong lalaking to. May tinatago pala sa akin. Ay, ikaw naman oh. Pinadikit ka lang sa lalaki, hindi mo magawa. Ay. Hindi nga ako pinapalapit sa kanya. Ano magagawa ko? Eddie, kung ganon, hindi na uubra yung plano natin. Meron ka pa bang ibang idea na pwedeng gawin para kay Sushi mo? Kung hindi siya mapapalis, di paalisin natin forever. Matagal ko na itong pinaplano. Ang tagal kong hinihintay para mamatay yung lalaki. Hindi ko hahayaan, sirain lang ng babae yun. So, anong pwede kong gawin ngayon? Ikaw? Ang kailangan mong gawin ay paglingkuran ako na maayos. Ano ba naman yan? Han, ano ginagawa mo dito? Kapal ang mukha mo, si Yuan. Grabe, totoo nga na may babae ka. Asawa pa talaga. Siya ang natak sa akin. Seryoso ako sa iyo, mahal. Patawarin mo ako. Ay, nako. Hindi ko inakala sa pamilya Su na akala mo. Ang bait-bait sa harap ng tao ni Miss Su. Yung pala, ibang klase pag nakatalikod. Ang kapal ng mukha mo May lakas ka pa ng loob na pormahan ng lalaki ko? Ngayon, sisirain ko yung pagmumukha mo. Tignan natin kung makangiti ka pa. Mahal, pwede ba tayo mag-usap? Luhad! Landi-landi mo! Laking kwenta! Akala mo makakalusot ka! Buwisit ka! Magsama kayo! Boss Pre, si Paisy Yuan. Mukhang busy na din sa problema niya. Perfect. Pwede ka nang mag-move sa next step. Yes po. Ma'am, gusto niyo kayo makausap? Shimo! Please, tulungan mo kami. Yung pakiusap lang, ang ate mo, si Yanran, hindi mo siya pwedeng basta pabayaan lang. Anong meron? Ano nangyari? Si Andran, nahuli siya ng second malampay. Sa kama mismo, gusto niya magbigay tayo ng 3 milyong kabayaran. Kung hindi, gusto niya sirain ang mukha ni Manran. Tapos ipapakalat niya sa internet yung issue. Hindi ko kasalanan yun. Pero bakit ako maapektuhan? Wala tayong pera. Kasi hindi naman maganda ang takbo ng kumpanya. Wala na pondo. Oo nga. Naghihirap nga tayo. Kaya pakiusap, pwede bang humingi ng pera sa inyo? Nasa inyo naman yun Kahit maliit alaga lang, di ba? Kailangan ko lang ng tulong. Maawa ka. Ano kailangan niyang tulong? Ay, ikaw na lang sana magbayad. Isang maliit lang na halaga, pakisuyo, tulungan mo siya. Pakiusap, kung masira ang mukha niya at may labas pa sa internet, pwedeng mawala ang lahat sa kanya. Masisira ang reputasyon niya. Pwede mo bang tulungan siya? O baka pwede mong hanapadala ng ibang solusyon? Huwag na masyadong umabot sa ganito. Kung wala tayong choice, sana tulungan mo kami. Magbenta ka na lang ng bahay. Ano, magsasakripisyo kami para sa inyo? Nung bata pa ako, hindi man ninyo ako inalagaan. Tapos lahat ng effort niyo para kay Suyeran. Kaya siguro napunta siya sa ganito. In-spoil niyo kasi siya. Guard, Aba, palabasin mo sila. aba, ano? Ay, Shimo! Master, yung asawa mo, pinalaya na si Su Yanran. Masabi niya, dahil maayos na yung pagbabayad, pinalampasan niya. Pero kung uulit ka pa, makikipag-divorce na raw siya sa'yo. Yang si Lee Suen na yan. Kung hindi lang dahil may silbi ang pamilya niya, matagal ko na siyang iniwala yan. Pagdapatumba na si Pei Jingheng at nakuha ko ng kontrol sa Fei family, tignan natin kung anong mangyayari sa kanya. Narinig ko, yung master ng babae bumalik para maghanap ng gamot. Baka nga naman, gumaling pa talaga siya. Hindi bali pamparaning, basta sigurista. May hinala na sa akin si Pei Jing. Kung hindi ko pa inutusan si Wang Bu last time para ayusin yung mga kilala nila, ako na sigurong iniibistigan ngayon. Kaya this time, kailangan mauna tayo. Dapat tayo ang una umatake. Si Wang Bu, nasa na? Wang Bu, parang nahuli siya, kakalaro lang. Mukhang nakakulong siya. Kailangan ba natin siyang tubusin? Wala silbi. Puro palpak ng ambag nun. Bahala na, mauna siya. Makinig ka. Ganito gawin mo sa oras na yan. Naintindihan mo? Jinheng, wag mo akong sisisihin. Kasalanan mo rin kung bakit hindi ka lang namatay. Naghanap ka pa ng asawa.
Masira tuloy ang plano ko. Tandaan! Eto na ang soup, para lang sa'yo yan. Momo, alam mo namang di ko kailangan yan. Bakit araw-araw mo pa rin pinapag-usapan si Lola na ipaluto to? Yung herbal soup, maganda talaga sa katawan. Di lang naman yun, para sa alam mo na. Pero sawang-sawa na talaga ako eh. Sige na, inumin mo na. Kung tutuusin, malapit na rin bumalik si Master. Pag naalis na yung lason sa'yo, di mo na kailangan uminom yan. Totoo ba? Hello, Master. Nandiyan ka na? Sige, babalik na ako ngayon. Di mo na ako kailangan ihatid. Kaya ko na umuwi mag-isa. Wala na rin naman akong gagawin eh. Sakto, sasabihin na rin ako sa'yo. Tsaka, gusto ko na rin gumaling agad. Huwag ka na mag-alala. Yung sakit mo, gagaling yan. Hanggang 100 years old ka pa. Anong meron? Momo, yung preno, parang nasira. Ano? Naku, mababangga tayo. Momo! Momo. Momo, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Pero bakit biglang nasira itong tereno? Ayos naman to ah. Tinong mo. Putol ang brake line. Sigurado ako, si Uncle ang may gawa nito. Ano? Di ko pa nga siya napapagbalingan. Nauna naman siyang umatake. Ay. Ako na pupunta sa kanya ngayon. Wait lang, huwag ka munang padalos-dalos. Hindi siya magtatagal. Yung mga kanang kamay niya, may nakuna akong ebidensya. Pinadala ko na siya sa loob. Ilang araw na siyang iniimbestigahan. Sigurado akong lalabas ang resulta na. Ayos ka lang ba? Siya nga yan. Anong balita? Nakita ko silang sumakay sa kotse. Tapos umalis. Okay, good. Pag nagka-problema si Paige and Heng, siguradong magkakagulo ang kumpanya at pamilya. Pag kumalig na tong konti, ako nang bahala sa lahat. Mukhang madidisappoint ka. Ikaw, Ano? Nagulat kang buhay ako? Mukhang nabigla ka na. Page 1, base report. Inakusahan ka nagtangkap pumatay. At 20 taon nang nakalipas, ikaw ang nagplano sa pagkamatay ng kuya mo at nilaso ng asawa niya. Kaya siya namatay sa panganganak. Ang kasabat mo si Wang Bu, inamin ang lahat. Walang denial. Inaaresto ka na ngayon ayon sa batas. Tayo na! Teka, wag lang! Teka! May mali dito, sigurado ako! Hindi ako yun! Kinheng, pwede mo gawin to sa akin? Dito mo ako! Dito. Pero nung sinira mo yung bahay namin, dito pa rin kita nun? Pwede naman pag-usapan to dahil dyan. Sa ngalan ng Board of Directors ng Pay Group, dahil sa kasong murder, hinuli si Paisy Juan. Malapit na mabankrupt ang Sue Group. Para sa akin, ibinenta ng parents ko yung bahay. Paige, sushi mo. Lahat ng to, kayong may gawa nito. Hindi ko kayo tatawarin.
Huwag niyo ulihin! Huwag niyo ulihin! Wala akong pera! Yung pera ko ikaw lang ako sa nagbigay! Pwede naman akong hindi maghabol sa'yo. Pwede pa kitang bigyan ulit. Pero may papagawa ako sa'yo. Itong munting insekto na to. Totoo bang sobrang lakas niya? Siyempre naman! Hindi sa pagmamayabang. Kung wala si Heishin, isang matinding albulayo, siguradong ang South Border matagal nang pinamumugar ng insektong yan. Hintayin mo lang. Wala pang 2 araw. Lahat ng tao sa headquarters mahahawa sa pesting yan. At sa loob ng 2 linggo, lahat sila. Sigurado akong mamamatay sila. Ayos. Talaga hinihintay ko na pumasok sila Tsushima at Beijing Heng bago kita pinapasok. Tingnan na lang natin kung gaano kahirap ang magiging kamatayan ng 2 yun. Bibi ko, babalikan kita after 7 days, ha? Dito ka lang. Enjoy mo yung masarap mong kain. Bye-bye. Tagal lang ng elevator. Ano ba yan? Tagal? Sakit na ng ulo ko. Grabe. Hello, good morning. Gusto ko lang mag-report tungkol ka Pay Corporation dito sa amin. Momo, nadala na rin ni Master yung kailangan nating halamang gamot. Kailan mo sisimulan yung pagtatanggal ng lason? Ayoko na talagang uminom ng sabaw na yun. Kailangan ba nating maghintay na sandali? Tsaka ilang taon ka na rin nagtitiis, diba? Kaya mo pa yan? Okay lang naman sa akin pero si Lola, puro pampalakas yung pinapainom niya. Baka iniisip niya na magkakaupo na siya. Baka minip sa kakanta. Osprey, may emergency. May nawalan ng mali sa marketing. Ano nangyari? Dali mo sa ospital. Galing daw sa health center si Liu. Pinapunta sila rito at sinila yung buong building. Sabi nila, may outbreak daw dito. Lahat ng tao pwede pumasok pero bawal lumabas. Ano? Dalhin niyo ako dun. Opo. Grabe. Ang lala. Ano kaya yun? Anong meron? Nakakatakot. Parang food poison na. Grabe. Ano nangyari sa kanila? Grabe Insektong dahilan yan. Naalala mo pa ba yung fake doctor? Ibig mong sabihin, sinadya niya to sakit na to? Mali. Yung peking manggagamot noon, ginamit yung mga insekto mula sa South Region para gamutin yung batang may sakit noon. Doon palang duda na ako. Yung mga insektong yun, di mo na basta kontrolado. Maliban kung sila inaalagaan, gamit ang dugo mula sa puso, tignan mo tong mga tao, pero walang natirang insekto sa katawan nila. Ibig sabihin may naglagay ng ganun dito. May pag-asa po ba sila? May experience naman ako sa ganitong outbreak. At kung umpisa pa lang ito, siguro. Momo! Master! Momo! Master, anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko na may outbreak ng sakit dito. At base sa symptoms, mukhang insect epidemic nga. Kaya ayun, nagmadali akong pumunta. Insect epidemic nga, Master. Nang ginagamot ko to dati. Bata pa ako. Ngayon nandito na kayo, mas kampante na ako. Huwag ka magalala. Yung galing mo noon, mas magaling ka pa nga sa akin eh. Pagtulungan natin to, kahit insect epidemic pa yan, kayang-kaya natin. Kayang-kaya yan. Master, nadala niyo pa yung insect powder? Ha? Pwede nga, i-quarantine mo lahat ng may sakit. Yung iba itipon mo rin. Ako na mag-aayos dito. Sige, ayusin ko na lahat. Huwag kayong mag-alala, nandito kami ng master ko at habang nandito kami, walang sino man sa inyo ang masasaktan. Ngayon, palalabisin ko lang ang insekto. Kaya tandaan nyo. Shh.
bawal gumawa ng kahit anong ingay. Sige na, check nyo na muna. Kung may insect mark sa inyo. Kapag okay na, gagawa ako ng gamot. Huwag kayong mag-alala, ha? Pero, unahin ko muna ito, ha? Kasi inang insekto, hindi pwedeng buhay pa siya. Delikado yan. Teka lang. Master, sabi ni Momo, yung inang insekto daw, kailangan alagaan gamit ang dugo ng puso. Kung totoo man yun, baka pwede natin siya gamitin para matunto ng salarin. Oo, pwede yan. Okay. Itabi muna natin siya, ha? Pagkatapos ng lahat ng ito, ng insect plague, gusto ko malaman kung sino ang may lakas ng loob na gawin ang lahat ng ito na lumabag sa batas at nagtago ng mga insekto noong outbreak. Master, parang kabisado niyo masyado yung nangyari sa South Border. Siyempre naman, yung insect outbreak na yun na halos lamunin ng South Border. Ako, ang kasama ng doktor, nag-resolve namin yan. Pati na rin yung mga insekto na yun. Ako mismo ang nagdala ng tao para ayusin lahat. Ibig mo bang sabihin, ikaw si... Ang siga, doktor, hindi ako yon. Kaya sino ang kumuha para sa'yo ng ganung kamahal na gamot, ha? Kung hindi ko pa na-meet si Momo, akala mo ba yung sakit mo ganun kadaling gamutin? Master! Ikaw pala si Siga, Doctor. Bakit di mo sinabi sa akin? Well, pangalan lang yan. Kung sinabi ko agad sa'yo na ako yung Siga, Doctor, pagkababa mo ng bundok, malalaman mong nagkunwari lang ako mahirap para lang linangin ka. Buhay na yung nakataya dito. Ano nangyari? Mamaya na natin pag-usapan. Huwag mong kalimutan. Pagkatapos na natin tong infestation, si Pepa, hinihintay kang gamutin siya, tanggalin ang lason. Oo nga pala. Sorry Yung pangako kong gamutin ka, baka madili pa ng ilang araw. Okay lang, di naman ako nagmamadali. Mas importante ngayon, maayos tong outbreak. Bakit parang ang tahimik? Itong buong building. Kasi na-lockdown na tong lugar. Kahit may mangyari pa dyan, di mo rin makikita. May point ka rin. Balik ko muna yung mga insekto ko. Tignan natin. Maniga. Easy magin. Dinideklara ko ang kanyang sakit. Okay na talaga. Yung outbreak na parasite completely na-resolba. Nararamdaman ko yung parasite. Parang nagwala sa loob. Malamang, nandito lang sa paligid ang may-ari nito. Tara, harapin natin siya. Malay mo, siya rin pala nagpanggap ng sea healer. Tara na. Tara. Bakit parang okay lang sila? Yung king parasite ko, galing pa yun dati. South Break sa South Region. Hinakaw ko pa yun. Grabe yun, halos ripulin ng South dahil sa mga parasites sa ito. Pero sila wala lang. So anong plano natin? Paano ko malalaman? Isa lang ang usapan natin, ha? Huwag mo akong iasa. Ikaw talaga. Oy lang tayo na si Samuran. Hindi ko akalaing ikaw mismo ang nakipag-team sa fake healer. Pero sorry na lang, ang fake na booking na din. This time, hindi ka na makakatakas. Kung hindi dahil sa Master ni Momo, siya rin ang nag-control ng outbreak sa South dati. Siya si Sea Healer. Kung wala siya, ilang tao na kaya ang patay sa building na ito? Yung mga paliwanag mo, sa kanila mo lang sabihin. Ano? Master Soshimo? Siya pala si Sea Healer? Ayun na, wala nang lason sa katawan mo. Linis na linis ka na. So ibig mong sabihin, hindi na natin kailangan mag-alala. So, pwede ko bang isulong ang wish ng lola ko? Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ka dito? Sige, papakita ko sa'yo
Kung kaya ko, hindi.